Ay, inaantok na ako. Gisingin nyo na lang ako kapag nandun na tayo, ha? Kaya nga, pati ako inaantok na rin eh. O siya, sige na. Ako nang gigising sa inyo. Hindi kayo makakatakas sa lugar na to! Dito na kayo mamamatay. Sisiguraduhin ko yan at ako ang papatay sa inyong lahat! Buisit yun na. Astin, ayos ka lang? Kailanman, ang masama ay mananatiling masama. Meng, kunin mo nga yung baso dyan sa loob. Ano na naman yan, Jeremiah? Alak na naman? Ano ka ba? Ngayon na nga lang ulit ako iinom eh. Wala naman kasing pasok bukas. Day off ko. Astig ng pahinga mo, alak talaga? Uy, ano nga atin? Nakakapagod, ang daming customer eh. Hay, Adam, puro ka talaga reklamo. Hoy kuya, eto na po yung baso oh. Yun, salamat Doming ha. Kuha ka pa ng 5, bilisan mo, taalis na naman tong mga to. Ay, pasa ko dyan. Kakauwi ko lang, pre. Mas lalo naman ako, di pa nga ako nakakapasok sa kwarto ko eh. Ano ba kayo? Minsan lang to mangyari oh, tara na. Pagkatapos ng bukas, wala na naman tayong bakante. Busy na naman tayong lahat sa trabaho. Oh, shot na! Sos, uhaw na uhaw naman to si Doming oh, teka lang. Kulang yung alak natin eh, bumili muna tayo. Oh, sakto na yan. 10 bote na yan, oh. Sandali, wala tayong pulutan? Sos, para naman hindi mo ako kilala, Adam. Siyempre, handa ako dyan. Oh, shot na! Uy, Jeremiah, mauna ka na. Bottoms up, ha? Oo ba? Woo! Sarap talaga ng alak, na-miss ko to. Ako naman. Oh, lahat na tayo, ha? Cheers! Patuloy lamang kami nagkakatuwa ang magkaibigan. Minsan lang kasi kaming makumpleto ng ganito dahil abala ang lahat sa kanya-kanyang trabaho. Minsan lang magkaroon ng bakanting oras. Minsan lang rin kami mag-inuman kaya susulitin na namin to. Habang patuloy kami nagkakasiyahan, bigla na lamang lumabas ng kanyang kwarto ang isa naming kasamahan na si Ranz. Lahat kami may tama na kaya napagkaisa namin siya. Oh, Ranz! Saan pupunta? Oo nga, sumama mo kami dito. May alak pa. Kung gusto mo, bili pa tayo. Di na, no thanks. Sos, ang KJ naman. Minsan lang kami magyaya eh. Tatanggihan mo pa talaga. Hindi ako pwedeng uminom. May biyahe ako bukas papunta sa probinsya namin sa Cebu. Oh, teka. Upo ka muna, may tatanong lang ako. Ano ba yun, Jeremiah? Uy, nakataas na naman yung kilay mo, Ranz. Ibaba mo ayan. Uy, alisin mo nga yung kumay mo sa kanya. Nadudumihan na yung mukha niya eh. Alam mong siya ang pinakagwapo sa atin dito ah. Oh, Adam, alam namin yun. Walang wala ka sa kanya. Mukha mo, kukulang niya eh. Hoy, pogi din naman kaya ako. Ha? Saan banda? Baka nga mas pogi pa ako sa'yo eh. Shhh, tumahimik nga muna kayo. May tatanong ako kay Ranz eh ha. Ano ba kasi ang itatanong mo? Eto ha, totoo bang may baryo ng mga aswang sa Cebu? Ha? Saan mo naman nakuha yan, Jeremiah? Eh di dito kay Adam, siya yung nagsabi sa akin eh. Hoy, wala akong sinasabi sa iyo ha. Nagbibintangan mo pa talaga ako. Hoy Adam, ikaw nagsabi sa akin nun ha. Hindi nga eh, di naman ako taga Cebu no. Ay nako, ano sinasabi nyo? Hindi totoo ang baryo ng mga aswang sa Cebu, walang ganun. Weh, baka naman meron talaga, hindi mo lang sinasabi. Kaya nga, baka nga isa ka sa nakatira dun eh. Ano ka ba, Doming? Anong taon na oh? Di na uso yung mga aswang-aswang na yan. Mabuti pa, matulog na kayo kaysa mag-inuman dyan. Lasing na kayo oh. Uy, sino lasing? Hindi ah. Sumama ka na sa amin, Ranz. Marami pang bote oh. Hindi nga, kayo na lang. Ay, grabe talaga tong lalaking to oh. Minsan na nga lang tayo kausapin, tatanggi pa. Misteryoso din talaga tong lalaki na to eh, no? Hoy, Ranz, tagay ka na kasi. Isang shot lang. Sabi ng hindi eh.
Hindi ka makakatayo dyan hanggat hindi ka umiinom. Sige na, Rans. Ay, oo na. Sige na. Isa lang ha. Ayan! Bottoms up ha! Bottoms up! Woo! Bottoms up! Sakit sa lalamunan. Teka, Rans, ba't ka nga pala uuwi? Wala ka naman trabaho. Oo, kaya nga. Buti pa to no? Nagpaalam ako. May fiesta kasi sa amin. Pinapauwi na ako nila nanay eh. Matagal ko na rin kasi silang hindi nakikita. Oo nga no. Hindi na tayo nakakauwi. Ang tagal na natin dito. Lagi kasi tayong abala sa trabaho natin eh. Teka, Rans ha? Ano yung sabi mo? Fiesta sa inyo? Oo. Uy, di ba masaya doon? Maraming mga pagkain tapos marami ring mga bisita ang pumupunta. Oo, yung Sinulog Festival. Tama, yun nga yun. Teka. Sama kaya tayo sa kanya? Para naman makapagliwaliw tayo kahit maikling panahon lang. Nananawa na ako dito sa atin eh. Puro trabaho lang iniisip natin. Pwede. Para malaman din natin kung totoo bang may baryo ng mga aswang sa Cebu. Wala nga, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng taong nagsabi sa'yo niyan. Ang bilis mo kasing maniwala, Jeremiah eh. Uto-uto ka talaga. Uy, hindi ako yun ha. Iwan ko pa dyan kay Jeremiah kung saan niya nakuha yan. Dinamay pa talaga ako sa pakana niya eh. Umamin ka na lang kasi, Adam. Ayaw pang aminin eh. Di ako nagsisinungaling ha. Sus! Sigurado kayo? Kasama kayo talaga sa akin? Wala nang bawian yan ha. Baka naman sinasabi niyo lang yan kasi mga lasing na kayo. Uy, pwede ako dyan. May ipon naman ako eh. Pwede rin ako. Teka, sandali. Tingnan ko muna kung may pera pa ba ako. Ako pwede kahit anong oras. Teka, pag-isipan niyo muna. Bukas na ang alis ko ha. Eroplanong sasakyan ko. Baka mamaya mga wala pa kayong pera tapos sasama kayo sa akin. Patay kayo dyan. Kaya yan, pre. Sus, wala pa naman tayong mga pamilya eh. Isipin nyo na lang na para rin to sa inyo. Deserve natin to eh kasi masyado na tayong masipag sa trabaho. Tsaka minsan lang naman, di ba? Tama. Minsan lang naman to mangyari sa buhay natin. Pagbalik natin, trabaho na naman. Kung sasama kayo sa akin, wala na problema ang tutuluyan. Doon na kayo sa bahay namin. May mga kwarto naman doon na pwede nating tulugan. Yun oh. Di ba? Solved na. Kaya sumama na tayong lahat. Wala nang dapat maiiwan ha. Ang angas natin Para lang mapatunayan kung may baryo ba talaga ng mga aswang sa Cebu, kailangan natin gawin to. Uy, Ashtin. Minsan lang to, no? Huwag ka na magreklamo dyan. Alam ko naman gusto mo ring magliwaliw kahit saglit lang. Tama naman si Doming eh. Sulitin na natin hanggat nandun tayo. Oo na nga, sasama na ako. Ang lakas pala ng trip nyo kapag nalalasing ah. Bigla-bigla na lang nagpaplano. Ayos! Masaya to! Matapos yun ay nag-inuman na ulit kami kasama si Rans. Nagkwekwentuhan at nag-aasaran hanggang sa tuluyan na nga makatulog. Ang iba naman ay suka na ng suka. Paggising namin kinabukasan ay sobrang ingay na ni Doming. Kuya! Tinatawag tayo ni Rans! Gumising ka na dyan! Tanghali na eh! Uy, Jeremiah, ano na? Gumising ka na, alis na kami! Sandali lang. Saan ba kayo pupunta? Ay, nalintikan na. Ikaw kaya yung nagsabing sasama tayo kay Rans papunta sa Cebu? Ha? Cebu? Uy, Jeremiah, ano? Ready na ako! Sandali. Sakit pa na ulo ko eh. Bilisan mo na kuya. Wala ka bang ligo, tanghali na. Mahuhuli tayo sa flight natin eh. Teka, tulog pa rin ba yan, ha? Ay, ano pa nga ba? Jeremiah, pwede ba kumilos ka na? Ayokong malit sa flight ko ha. Uy, sana may available na ticket sa airport. Naku, pag wala, di tayo matutuloy. Mauna na lang kaya ako doon, tapos hintayin ko na lang kayo. Pwede, pero sasama na ako sa'yo. Sige. Mag-ayos lang ako. Sige na, una na kayo. Okay, sige. Bilisan mo na kasi, kuya. Ito naman, tinalo pa ako sa kakupadan kumilos, babae ako. Bakit kasi nyo lang ako ginising? Kayo talaga, oh. Ang ganda pa ng panaginip mo kanina eh. Sige na. Bilisan nyo na. Bakit kasi hindi mo kaagad ginising ang kuya mo? Malay ko ba, malilimutan niya nga alis tayo. Lakas pala ng tama ng alak sa kanya kagabi, no? Kagad na akong nag-asikaso kahit na hindi ko maalala kung totoo bang may plano kaming sumama kay Rans. Ang sama talaga ng tama ng alak.
Hindi na ako nagreklamo dahil mukhang totoo nga. Nakahanda na silang lahat eh. Matapos kong mag-asikaso ay dumiretso na rin kami kagad sa airport kung saan naghihintay si Rans at Adam. Mabuti na lang at nakakuha sila ng tickets para sa amin. Ayos! Excited na ako! Sus, Domeng! Palagi ka namang excited eh. Uy guys, nasabi ko na nga pala kay nanay na sasama kayo ha. Kaya naghanda na sila sa bahay. Wow, prepared na! Masasarap na pagkain na naman ang matitikman ko! Iba't ibang putahe pa! Saan banda ba ang baryo ng mga aswang sa Cebu ha, Rans? Hoy Doming, ba't mo naman hinahanap yun? Di ba nga? Yun ang pinunta natin doon. Ano ba? Tama si Ashtin, para maghanap ng baryo ng mga aswang. Gusto mo kasing patunayan kung totoo ba yun o hindi, di ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wala ngang baryo ng mga aswang sa Cebu? Ang tahimik nga ng mga tao dun eh. We, nalibot mo na ba yung buong Cebu? Kaya nga, tama si Doming. Titingnan lang naman natin kung totoo eh. Kapag hindi totoo, ano? Di iwan natin si Jeremiah sa Cebu. Tama! Ay nako, ewan ko sa inyo. Nang palipad na ang eroplano, ay kagad na kaming naghanda. Habang nasa biyahe ay kanya-kanya kaming kwentuhan at asaran hanggang sa makalapag na kami sa airport ng Cebu. Sumakay na rin kami ng taxi papunta kina Rans. Uy Rans, malayo pa ba yung bahay nyo rito? Nasakay ba tayo ng taxi kung malapit lang? Di sana nilakad na lang natin, di ba? Kaya nga, ito talaga si Doming, napakatanga. Medyo malayo pa eh, pero mga ilang minuto na lang naman yan. Teka, tatanungin ko si Manong. Nong, totoo bang may baryo ng mga aswang dito sa Cebu? Ay naku, hindi na talaga nakatiis si Jeremiah no? Tinanong talaga sa driver. Kasi naman, malay nyo, hindi lang alam ni Rans, pero alam pala ng ibang mga taga rito. Saan nyo ba nakuha yan? Hindi yan totoo, iho. Sa tagal ko nang nandito sa Cebu, wala naman ako napupuntahang baryo ng aswang. Naku Manong, ayaw po nilang maniwala sa akin eh. Akala kasi nila niloloko ko sila eh. Taga rito ka ba, iho? Oo, magbabakasyon lang ho ako. Babalik rin kagad kami sa Maynila. Ito po mga kaibigan ko ayaw maniwala sa akin. Gusto po nilang siguraduhin na wala nga po talagang baryo ng mga aswang dito. Siyempre, kung meron naman talaga, Malamang walang mga ngas na pumunta dun, no? Takot lang nila sa mga aswang na mas matatapang pa kaysa sa kanila. Di kakainin lang sila ng mga yun. Oh, akala ko ba matapang ka, Jeremiah? Paano nga kung totoo? Ano, hindi ka natutuloy? Hindi ako tutuloy. Bahala kayo dyan. Hindi ako sasama sa inyo. Bahala kayo dyan. Mas lalo naman ako. Nakakatakot kaya. Ayoko pa mamatay, no? Marami pa akong pangarap sa buhay ko. Kayo na lang pumunta kapag nakita nyo. Ay, nako, lagi ka naman takot, Adam, no? Kailan ka ba naging matapang, ha? Hoy Rans, tutuloy ako syempre, no? Magandang content kaya yun sa vlog ko. Sigurado magkakaroon ako ng maraming followers kapag nagkataon. Wow! Vlogger ka na pala ngayon, ha? Ay, nako. Kung ano-ano talaga pumapasok sa utak ng mga kabataan ngayon, ano? Ay nako, ganun po talaga Manong. Gusto po namin ng adventure. Manong, ano nga po palang pangalan ninyo? Tawagin nyo na lang akong Mang Miguel. Yun din ang tawag nila sa akin dito eh. Gaano katagal na po ba kayong nagpapasada? Ay, nako, matagal na iho. Kung saan-saan na din ako nakaabot na baryo. Kaya malabo ang sinasabi niyong baryo ng mga aswang. Ay, nako, sigurado kung wala nun dito. Ibig sabihin, makikipiesta na lang talaga tayo dito, di ba? Pero ayos lang din naman, makakahanap ako ng chicks. Tsura nito. Pero alam mo, babayero ka talaga, Doming. Ano pa nga ba? Kailan ba yan nagtino? Ay, inaantok na ako. Gisingin nyo na lang ako kapag nandun na tayo, ha? Kaya nga, pati ako inaantok na rin eh. Siya, sige na. Ako nang gigising sa inyo. Magpahinga na kayo. Ang layo pa ng pinanggalingan ninyo eh. Ay, ano ba naman yan? Ang hihina nyo naman. Kararating pa lang natin eh. Pati tuloy, naantok na ulit ako. Hoy, iho. Ay, pati ako inantok ah. Nung puntong yun, nakaramdam ako ng pagkaantok, kaya sinandal ko na rin ang ulo ko sa sandalan na inuupuan ko hanggang sa tuluyan na nga akong nakatulog.
Nang magising ako, ay dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Patuloy pa rin pala kaming bumabiyahe. Akala ko, malapit na ang bahay nila Rans dahil parang kanina pa kami tumatakbo. Tumingin ako sa relo ko at halos 1 oras na nga pala kaming bumabiyahe. Pagtingin ko sa gilid ko ay tatanungin ko sana si Mang Miguel, pero ibang tao na ang nakita ko. Ha? Sino po kayo? Nasa si Mang Miguel? Hoy! Kumising nga kayo, bilis! Teka, Jeremiah, ano ba bakit? Ihinto niyo yung sasakyan! Ha? Teka, hindi ito yung daan papunta sa amin Mang Miguel? Ha? Sino ka? Nasa si Mang Miguel? Shit! Nakidnap yata tayo! Hoy pre, sabi nang ihinto mo yung sasakyan Jeremiah, huwag mo galawin yung manibela, babangga tayo! Kesa na madaling niya tayo sa ibang lugar, no? Teka lang! Anong gagawin natin? Dahil sa takot naming lahat, ay mabilis kong inagaw ang manibela sa nagmamaneho ng sasakyan namin. Nagpagewang-gewang ang sasakyan hanggang sa bumangga kami sa isang puno. Hindi naman ganun kalakas yun dahil nagawa niyang apakan ng preno. Mabilis kong binuksan ang pinto at lumabas, pero naging mabilis din ang lalaking bumaba at kaagad akong pinabalik sa loob. Hindi ako papasok! Jeremiah! Buksan mo ang pinto! Palabasan mo kami dito! Pakawalan mo nga mga kaibigan ko! Kuya! Tulungan mo kami, kuya! Ay, naku! Hindi ko mabuksan! Ano bang nakatali dito? Jeremiah! Tumakbo ka na! Bitiwan mo nga ako! Hindi ako makakilos nang sakalin niya ako at galit na nakatingin sa akin. Madali niya akong pinasakay muli sa kotse at nilagyan ng tali habang hindi tinatanggal ang kanyang kamay sa leeg ko. Nang magawa niya akong talian, ay sa kanya lang ako binitawan. Kinuha pa niya ang iba niyang tali at ganun din ang ginawa niya sa mga kasamahan ko. Binantaan pa niya ang mga ito na papatayin kami kung hindi kami susunod sa gusto niya. Sa takot ng mga kasama ko ay nagawa niya itong talian. Nagpupumiglas naman sina Rans at Doming pero malakas talaga ang lalaki kaya wala rin silang nagawa. Uy, parang awa niyo na po. Pakawalan niyo na po kami. Ayoko pa pang mamatay. Ano bang kailangan mo sa amin? Bakit mo kami tinali, ha? Wala kang makukuha sa amin, wala kaming pera. Mahirap lang kami. Kapag nakawala ako dito, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Saan mo ba kami dadalhin? Pakawalan mo nga kami! Uy, Rans! Akala ko ba ligtas dito sa lugar nyo? Wala nga ng aswang, may kidnapper naman! Baka patayin tayo nito Hoy, sumagot ka! Ayop ka! Ano bang kailangan mo, ha? Wala kang makukuha sa amin kaya pakawalan mo na kami. Gusto ko lang naman magsaya Gusto ko lang naman kumain. Bakit naman ganito? Ayoko ng ganito. Hoy, Adam! Wala namang may gusto nito, no? Hindi ko din alam kung anong nangyayari sa atin. Nasaan na ba si Mang Miguel? Siguro, Rans, pinlaano mo to, no? Alam mo mangyayari to? Kaya nga! Baka ikaw talaga may pakana nito, ha? Hoy, Rans, umamin ka na. Bakit ako? Kasama niyo ako, Kung ako talagang nagplano nito, dapat hindi ako nakatali, di ba? At saka hinayaan ko na lang sana kayong pahirapan nila. Sinungaling ka! Napaka-misteryoso mong tao ni. Wala nga kaming alam sa tunay mong pagkatao Baka may binabala ka sa aming masama, ha? Wise ka, Rans. Hindi ka namin talaga mapapatawad. Kapag talaga napatunayan kung may kinalaman ka dito, ako mismo papatay sa'yo! Ako pa mismo magpapakamatay kung talagang may kinalaman nga ako dito. Dapat talaga hindi na lang ako sumama Kung alam ko lang na mangyayari to. Sana talaga. Ay, ano na bang lugar to? Bakit puro puno na? Sa gubat ba nila tayo dadalhin? Diyos ko, baka ipakain tayo sa mababangis na hayop. Hipit ng tali! Di ako makahinga! Ay, naku, pakawalan mo na po kami, pakiusap. Ako na po magmamakaawa sa inyo. Wala kayong makukuha sa amin. Nakakainis! Hindi ako makagalaw na maayos! Rans, umamin ka na! Hirap na ako! Ano ba? Ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo na wala akong kinalaman sa nangyayari ngayon? Nasa na ba tayo? Anong lugar na ba to? Hindi ko rin alam. Hindi ako pamilyar sa tinatahak nating daan ngayon Hindi pa ako nakakarating dito kahit kailan.
Taga Cebu ka tapos hindi mo alam? Ay, Diyos ko naman kinakabahan ako lalo Kainis talaga. Nasaan na ba to? Kapag talaga may nangyari sa ating masama, kayong dalawang sisisihin ko! Hindi ko kasalanang sumama kayo ha. Ama, hindi ko rin kasalanang sumama kayo. Ha? Teka, paano kung sa baryo ng mga aswang niyo tayo dadalhin? Ha? Hindi mo mamatay na tayo? Ganun na nga! Kaya magdasal na kayo ng magdasal na sana maligtas tayo. Ilang saglit pa ay huminto na ang sasakyan namin. Napatingin ako sa paligid. Lahat ng tao ay abala. Parang may idadaaw silang fiesta. Rans? Ito na ba ang lugar nyo? Parang may fiesta. Hindi. Hindi ito ang bayan namin. Ibang lugar to. Paanong iba? Nasa Cebu pa lang tayo. Hindi ko rin alam. Basta hindi itong bayan namin. Hindi ko alam kung anong lugar to. Rans naman! Sabihin mo na kung nasan tayo. Baka may kamit silang masama sa atin Bitiwan mo nga ako! Ayoko bumaba! Pagbaba natin, saka tayo sumigaw ng tulong. Baka matulungan tayo ng mga tao dito. Tama yan. Hoy, ikaw na Astin! Sandali, hindi ako makagalaw! Ang higpit ng tali sa katawan ko Jeremiah, ano? Kunin mo yung cellphone mo, baka magamit natin. Rans! Bumaba ka na! Oo, sige na, nandyan na. Pinilit kong kunin ang cellphone ko sa bulsa ng bag ko. At nang ako na ang bababa, ay kaagad ko yung inilagay sa bulsa. Pagbaba ko ng sasakyan ay napalingon ako sa paligid. Ang ibang mga tao ay nakatingin sa amin na para bang inaasahan nilang darating talaga kami. Mali ata. Sa tingin ko hindi gagana ang plano natin. Tingnan nyo, ang daming tao. Sa tingin ko nga rin. Ay, naku. Ayoko na dito. Ang weirdo nilang tumingin. Parang mangangain sila Ito na yata yung baryong sinasabi nyo. Ha? Huwag mong sabihin ito na yung baryo ng mga aswang? Teka, akala ko ba hindi totoo yun? Ha? Mang Miguel! Ano? Nandiyan pala siya sa likod? Mang Miguel? Ano pong nangyari? Nasaan po tayo? Teka, bakit nakatulala lang siya? Wala ba siya sa kanyang sarili? Naku, parang gano'n na nga. Ano ba nangyayari sa atin? Ayoko bang mamatay? Kung totoo ngang may baryo ng mga aswang, siguradong ito yon. Tignan yung paligid, puro karne ang hinahanda nila. Itong driver natin kanina, ni hindi makatingin sa atin ng diretsyo. Gulong-gulo na ako. Hindi mo ba nagigets, Jeremiah? Hindi totoo kasi hindi pala sila nakakapunta. Ngayon na nandito na tayo, totoong-totoo na at nasa panganib ang buhay nating lahat. Sangayon ako sa sinabi ni Astin. Kung makatingin sila, parang gusto nila tayo sunggapan Wala ni isa ang nangahas na mag-ingay sa amin nang magsimula kaming maglakad papunta sa kung saan. May sinusundan kasi kaming tao sa harap at may isa pang nakabantay sa amin sa likod. Hoy Rans, kailangan natin makatakas dito. Paano? Tatakbo tayo. Bilisan nating tumakbo. Paano tayo makakatakbo? May mga bantay Tapos nakatali pa tong katawan natin. Oo, ang hirap kumilos na nakatali ang katawan Wala na tayong pagpipilian. Ayaw nyo namang mamatay, di ba? Di tatakbo tayo. Dalawa lang ang bantay. Kailangan lang natin maging mabilis. Tama si Jeremiah. Dahil hindi naman natin alam kung saan nila tayo dadalhin Baka patayin tayo kapag nakarating tayo doon. Paano na yan? Saan na tayo tatakbo ngayon? Uy, Adam, tumigil ka na nga sa kakaiyak. Hindi ka nakakatulong Laki-laki mong tao, siyakin ka masyado. Ano ba kayo? Wag na nga kayo mag-away. Kailangan nating magtulungan para makaalis na tayo dito. Makinig kayo. Sa gilid natin sa kanan. Yan lang ang mapupuntahan natin ngayon. Uy, Jeremiah! Kubat yan Saka na natin problemahin yan. Ang mahalaga, makaalis tayo. Bibilang ako Pagkasabi ko ng 3, sabay-sabay tayong tatakbo. Sige, kuya. 1, 2, 3! Takbo! Bilisan nyo! Takbo, bilis! Nandiyan na sila! Ay, sandali lang! Aray! Ay, ano ba yan? Tayo na! Hindi ako makatayo Ano ba? Bilisan mo! Nandiyan na sila! Adam, tumayo ka na! Bilisan nyo, tara na! Kapag nahuli nila tayo, hindi na tayo aabutan na bukas! Adam, ano ba? Adam, bilisan mo, tumayo ka na! Huwag niyo akong iwan! Pakiusap! Adam, ano ba? Takbo na! Nakakapikon ka na
Ang bagal mo kumilos! Naku, kuya, sa likod mo! Buisit! Nandiyan na sila! Ashley, takbo! Ano ba? Sige, subukan mo lumapit! Doming, pabayaan mo na yan! Takbo na! Wag! Hintayin niyo ako! Tatakbo na sana ulit kami, pero napahinto rin kami nang may 3 lalaking malalaki ang katawan na humarang sa amin. Nakuha nila si Ashtin at Adam, kaya wala kaming magawa kundi ang lumaban. Pero dahil nakatali kami ay wala rin kaming naging laban sa kanila, kaya muli nila kaming nakuha. Bitiwan niyo ako! Hindi! Hindi ako papasok sa lugar na yan! Ayoko! Buisit talaga! Sa kulungan patuloy ang bagsak natin! Kakainis kasi tong si Adam eh. Napakalampa. Di sana nakatakas na tayo. Ba't ba lampa-lampa mo ha? Nakita mo na nangyari sa atin ha? Napahamak tuloy tayo dahil sa'yo. Buisit talaga! Buisit! Pasensya na! Buisit ka, wag mo akong iiyak-iyakan dyan ha. Nakakairita ka. Baka hindi ako makapagtimpi, masapa kita. Eh, Astin, kumalma ka muna. Mang Miguel! Mang Miguel! Bakit ba hindi siya nagsasalita? Nakatulala lang siya oh. Uy, Mang Miguel! Wala siya sa sarili. Kailangan din natin siya. Siya lang ang nakakaalam kung ano ba talaga ang nangyayari. Hindi rin natin siya pwedeng iwan dito dahil biktima rin siya. Ay, nakakainis naman. Ang malas natin. Gusto ko na umuwi. Hindi talaga maganda ang kutob ko sa lugar na to. Nagsisisi na tuloy ako, sumama pa ako sa inyo. Dapat talaga nagstay na lang ako sa Maynila eh. Natutulog pa ako maghapon. Mas maganda pa yun. Gusto ko na umuwi. Ayoko na dito. Alam mo, pati ako napipikon na rin ako sa'yo eh. Hindi ka kasi marunong makinig eh. Paano tayo makakatakas kung lalampa-lampa ka? Doming, tama na yan. Hindi. Deserve niyang malaman ang mga sinasabi natin para magtanda siya sa gagawin niya. Kapag hindi ka sumunod sa amin, Adam, hindi tayo makakaalis dito ng buhay. Naintindihan mo? Kaya makipagtulungan ka naman. Kahit para na lang sa sarili mo, pre. Kasi kung hindi, iiwan ka talaga namin. Tama na nga sabi. Wala na tayong panahon para magsisihan pa. Ang kailangan nating gawin ay magplano kung paano tayo makakaalis dito. Sige nga, paano tayo makakaalis dito, ha? Pare-pareho tayong nakatali. Lahat may paraan. Kaya mag-isip tayo. May solusyon ng lahat ng to. Huwag niyong pairalin ang init ng ulo niyo. Guys, tingnan niyo. Parang may fiesta nga talaga dito. Teka. Di ba, Rans, sabi mo may fiesta rin sa lugar niyo? Oo, pero hindi naman ito yung sa amin eh. Malayong malayo. Alam mo, Rans, mami ka na lang kaya pakana mo to, no? Kunyari ka bang may sinasabing ibang lugar pero ang totoo ito na yun. Doming, huwag mo ako simulan ha. Hindi mo ako kilala. Kaya nga eh, di ka pa namin kilala. Kaya posibleng gawin mo to. Baka nga nagpapanggap ka lang eh, pero sa huli kasamahan ka pala nila. Sana nga eh. Sana nga kasamahan na lang nila ako para hindi ako nandito kasama ninyo. Ikaw to nagdala sa amin dito eh. Sinabi ko bang sumama kayo? Ha? Hindi ko kayo pinilit na sumama dito. Kayo tong malalakas ang amats na nagplanong sumama sa akin. Kaya wag niyo akong sisisihin. Uy, huwag na lang tayo magsisihan. Sige na. Uy, Adam, tumigil ka dyan. Naiirita pa rin ako sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, wala sana tayo dito. Hoy, Ashtin, may dahalaw ka ba ngayon ha? Ang init ng ulo mo eh. Paano hindi iinit? Nasa kapahamakan tayo. Dahil sa Adam na yon, napakalampan, tanga. Daig pa yung bata, napakaiyakin pa. Tumigil na nga kayo. Alam mo, Jeremiah, kasalanan mo din to eh. May nalalaman ka pang patunayan kung totoo ba ang baryo ng mga aswang na yan. Nandito na tayo, masaya ka na ha? Nakuha mo na ang gusto mo? Nasa panganib naman ang buhay natin. Wala ka nang ginawa, Ashtin, kundi ang manisi. Imbis na magtulungan tayo, mas lalo kang nagagalit dyan. Paano tayo makakatakas? O ano na ba kasing plano? Na makalis na tayo sa impyerno na to. Kailangan muna nating kalagan nito mga nakatali sa atin bago tayo maghanap ng paraan kung paano makakalabas sa kulungan na to. Ginawa pa talaga tayong parang mga baboy. Lumapit ka sa akin, Jeremiah. Susubukan kong tanggalin ang tali mo. Rans, pre, dahan-dahan lang ha. Masakit eh, sobrang higpit kasi. Uy Adam, lumapit ka nga rin dito. Susubukan ko yung sayo. Ilang beses pang sinubukan ni Rans na tanggalin ang tali ko. Hindi naman siya nabigo dahil natanggal niya nga yun. Lumuwag yun hanggang sa nagawa ko ng makaalis. Kaagad ko rin siyang kinalagan hanggang sa makaalis kaming lahat sa pagkakatali. Kasama si Mang Miguel.
pero tulala pa rin siya at hindi nagsasalita. Kailangan natin makaalis dito. Ang higpit ng tali. Saan kaya tayo pwedeng dumaan? Kuya, tingnan mo. Diyan, pwede tayo maghukay. Anong oras pa tayo matatapos? Bumalik na lang yung mga dumukot sa atin, hindi pa tayo nakakalabas dito. Saan pa ba tayo dadaan? Wala na rin namang ibang lugar eh. Subukan na lang natin. Malambot rin naman yung lupa. Baka kayanin natin. Teka, ito, marupok nga yung kahoy na to. Tulungan niyo ako. Ay, yan! Yan, tama, mas madali dyan. Sige, hilahin mo na, Rans. Tabi, ako na. Teka, ano bang gagawin mo? Sisipain, mas madali. Sige pa, sige pa. Ayun na! Nasira na! Bilis! Labas na! Mang Miguel, tara na po. Oy Ada, mauna ka na. Bilisan mo, baka madapakan na naman dyan eh. Sinasabi ko talaga sa'yo makakatikim ka talaga sa akin. Naku! Ikaw na, Astin. Alalahin mo na nga lang si Mang Miguel. Bilisan nyo, baka maabutan tayo ng mga aswang na yan. Tama si Domeng, baka bumalik na sila. Talagang aabutin tayo niyan kung hindi tayo magmamadali. Ay, naku, sandali! Sumabit yung damit ko! Ay, buwisit! Punitin mo na! Diyan ka na naman, Adam eh! Kumalma ka nga muna, Astin. Nakakapi ko na eh! Hindi ako makakakalma sa sobrang kaba sa pwedeng mangyari sa atin dito. Oo na. Akin na si Mang Miguel. Init kasi ng ulong pinapairal ayaw kumalma. Nasa panganib ang buhay natin. Sa tingin mo, makakalma pa ako, ha? Ayoko pang mamatay, no? Lahat naman tayo ayaw mamatay. Kung ayaw nyo palang mamatay, kumilos na kayo. Hindi makakatulong kung mag-aaway-aaway kayo dyan. Tama si Rans, kailangan natin magtulungan. Sorry na. Nang makalabas kaming lahat, ay mabilis na kaming tumakbo. Inaalalayan namin ni Rans si Mang Miguel. Dumiretso kami sa gubat na hindi namin alam kung saan kami dadalhin. Mauna na kayo, bilisan nyo! Anong lugar ba kasi to? Nakakainis naman, oh. Astin, kunin mo tong cellphone ko. Bilisan mo. Tingnan mo kung may signal para makahingi tayo ng tulong. Akin na! Bilisan nyo na kumilos. Baka makamoy sila na wala tayo ron. Mabilis lang nila tayo masusundan dahil malakas ang pangamoy nila. Ang bigat naman kasi ni Mang Miguel Pakiramdam mo talaga, sinadya yung pagkakatulog natin kanina sa biyahe. Paano mo naman nasabi pare-pareho lang tayong tulog nun. Yun na nga, kuya. Pare-pareho tayong tulog. Wala man lang nagising maski isa. Grabe din yun. Imposible talaga yun. Si Mang Miguel lang ang nakakaalam ng nangyari. May punto naman siya, pero paano mo naman mapapatunayan? Si Mang Miguel nga. Siyang makakapagpatunay ng lahat dahil siyang driver natin. Hindi pa nga siya nagsasalita Tingnan mo, tulala pa rin. Hindi nga natin alam kung anong nangyari sa kanya Babalik pa kaya siya sa dati? Guys, tama ba itong dinadaanan natin? Ano ba sa tingin mo? Alam mong pare-pareho tayo hindi taga rito Kaya walang kasiguruhan kung makakalabas ba tayo dito ng buhay o hindi. Ash, may signal na ba? Para makahingi tayo ng tulong. Wala pa nga Kahit isang bar wala. Makakatakas tayo sa mga aswang. Pero hindi naman tayo makakatakas sa mababangis na hayop na nandito sa gubat. Totoo ba? Oo! Yun na nga May tigre sa likod mo! Astin, tumigil ka na nga. Alam mo na nga matatakotin si Adam niloloko mo pa talaga. Sandali, magpahinga muna tayo. Nakakapagod buhatin si Mang Miguel Alam nyo, napansin ko lang. Parang kanina pa tayo paikot-ikot dito. Wala tayong magagawa. Mukhang malawak ang gubat na to. Kumilos na tayo, baka maabutan nila tayo. Shh! Huwag kayo maingay. May naririnig ako. Ano yun, kuya? Kilos na. Bilisan nyo. Ano yun? Magmadali ka na lang, huwag ka na magtanong. Habang patuloy kaming tumatakbo, ay napapansin na namin ang ilang mga tao sa paligid namin. Ang kanilang mga mata ay mapupula na parabang handa na kaming kainin. Aray! Nandiyan na sila! Bilis! Mauna na kayo! Bilisan nyo! Ang hirap buhatin ng Mang Miguel! Adam, ano bang ginagawa mo dyan? Tumayo ka na! Guys! Tingnan nyo! Tumingin naman kami sa tinuro ni Ashtin at nakita naman ang isang babaeng nagpalit ng anyo. Nagkaroon ito ng malalaking pakpak, matatalas na kuko, mabalahibong katawan at matatalas na pangil. Walang niya! Takbo! Rans! Bilis! Bilisan mo, Adam! Tulungan niyo ako, Astin!
buhatin na natin siya! Ang sakit na pa ako! Ako, kanina ka pa ha? Kapag talaga ako namatay dito, hindi kita patutulugin sa konsensya! Tulungan mo na lang ako, bilisan mo na! Bilisan nyo! Rans, hawakan mo si Mang Miguel. Ako muna bahalang kalabanin sila. Mauna na kayo. Tanga ka ba? Sa tingin mo ba kaya mo yan? Tingnan mo nga ang katawan mo sa katawan nila. Hindi sila ordinaryong tao, Jeremiah. Jeremiah, tama si Ashton. Hindi tayo pwede maghiwalay. Hindi mo sila kaya. Hindi natin kayang labanan ng mga yan. Wala tayong gamit. Hindi pwede. Hindi tayo makakatakas lahat kung sabay-sabay tayo. Kaya mauna na kayo. Ashton, ano ka ba? Hawakan mo si Adam! Iwan na lang kaya natin yan. Tutal, wala din naman niyang naitutulong sa atin. Pabigat lang. Hoy Ashton, ano bang sinasabi mo dyan? Narinig mo ba yung sarili mo, ha? Kaibigan natin yan, tapos iiwan mo? Nakakainis eh. Hindi na tayo makalis dahil sa kalampahan niya. Naku, pero mukhang hindi rin naman tayo makakatakas eh. Tingnan nyo, sobrang dami na nila. Tumakbo na kayo, bilisan nyo! Sumama ka na sa amin! Sabing hindi! Ilang sandali pa ay sumugod na ang halimaw sa amin. Kaagad ko yung hinarang para pigilan na pumunta kina Rans. Pero kagaya nga ng sabi nila, malakas ito at walang-wala ang laki ng katawan ko. Gamit lang ang kanyang kamay, tumalsik ako sa isang puno dahil sa lakas ng pagkakapalo niya sa akin. Jeremiah! Buwisit talaga! Wala na tayong dakas! Paano na yan? Ano pa nga ba? Eh di sumama ka sa kanila. Kesa labanan natin sila, eh wala din naman tayong kakayahan para talunin sila. Hindi, ayoko sumama sa kanila. Ayaw mo? Bilisan mo kayang tumakbo! Ashton, ano ka ba? Hindi kasalanan ni Adam na lampas siya. Kasalanan niya. Kaya nga tayo nandito, di ba? Kung tumakbo siya na mabilis kanina, eh di sana nakatakas na tayo. Tama na! Tumigil na kayo! Imbis na magtulungan, lalo niyo pinapalala yung sitwasyon eh. Wala na tayong magagawa. Kailangan na natin sumama sa kanila. Napapaligiran na tayo. Hindi! Lalaban tayo! Hindi! Malakas na nga na pagkakahampas sa'yo eh. Unti-unting lumalapit sa amin ang mga taong nakapaligid sa amin. Nalilisik ang kanilang mga mata na mas lalo naming ikinatakot. Nang tuluyan nila kaming malapitan, ay nakuha ko pang lumaban pero hindi ko talaga kaya. Ang lalaki ng kanilang katawan at ang lalakas pa. Pero hindi nila kami tinalian. Hinayaan na lang nila kami dahil kusa na kaming sumama sa kanila. Pagdating namin sa pupuntahan, ay nadatnan namin ang magarbong handaan. Sari-saring pagkain ang nakahanda at lalo kaming kinabahan dahil mukhang papatayin na kami. Dinala kami sa isang mesa kung saan may nakahandang mga pagkain. Uy, anong gagawin natin dito? Ang daming pagkain. Fiesta na talaga dito. Ang dami ring tao, nagkakasiyahan sila dun oh. Bakit kaya hinayaan na lang nila tayo dito ngayon? Samantalang kanina nakatali pa tayo. Pero mas gusto ko na rin to, no? Uy Jeremiah, ano ginagawa mo dyan? Kukuha ako ng plato. Nagugutom na ako. Gusto ko nang kumain. Ako din, nagugutom na. Tumigil kayo. Ang sabi sa akin nun ni Lolo, kapag kakain na sa handaan, huwag basta-basta kukuha ng plato at pinggan. Dapat yung may-ari ang magbigay muna ng pahintulot para iwas daw sa kulam, barang o yanggaw. At huwag rin daw pagagawin sa kusina ang mga bisita, lalo na sa paghuhugas ng plato kasi dinadagaraw ang mga pananim. Mga bisita tayo, kaya kailangan natin mag-ingat. Nasaan ba kasing may-ari para makakain na tayo? May punto si Rans. Baka may hinalo silang kung ano sa pagkain na yan. Baka yan ang kikitil sa buhay natin kung magkataon. Baka naman para sa atin talaga to. Gusto ko na din kumain eh. Sa tingin ko hindi. Tingnan nyo, nagkukumpulan sila doon at ang sama ng tingin sa atin. Mukhang may binabalak silang masama sa atin. May bantay sa labas, hindi tayo makakatakas. Teka, hindi to basta kubo lang. Dito sila nagluluto, tingnan nyo oh. May malaking kawa. Siguradong dyan tayo iluluto mamaya. Gagawin tayong handa sa piyesta nila. Kailangan natin gumawa ng paraan para makatakas. Nagugutom na talaga ako eh. Tumigil ka muna, pwede ba? Maghanap ka ng pwede nating magamit din panlaban sa kanila. Kung gusto mong kumain, kumain ka. Huwag mo kaming sisihin kapag namatay ka, ha? Kutsilyo! Baka may kutsilyo dyan. Pwede natin yung gamitin. Rans, halika rito. Tingnan mo to. Anong likido to? Bakit kakaiba ang amoy? Takpan mong ilong mo. Ito yung naamoy ko kanina nung nasa kotse pa lang tayo. Isara mo. Akin na yan.
Siguradong pampatulog to. Anong gagawin mo dyan? Gagamitin natin sa kanila. Di ba dito sila kumukuha ng pagkain? Lalagyan natin lahat ng tubig na gagamitin nila. Para kapag uminom sila o hinalo nila sa pagkain, ay makain din nila to at makatulog silang lahat. Tama! Bilis na! Pag binuksan nyo yung mga banga, makikita nyo yung tubig nila. Pati yung inumin nila ay lalagyan din natin. Tama ba to? Baka mapahamak lang tayo lalo. Adam, wala na tayong choice. Kailangan natin gawin to. Kapag nakatulog na silang lahat, pwede na tayong tumakas. Malaya na tayo. Kaya huwag ka na nga kumontra dyan. Hindi nga natin alam kung maaabutan pa ba natin yun. Baka tayong gawin nilang pagkain eh. Hindi pa sila nakakatulog, patay na tayo. Hindi na mahalaga yon. Basta subukan natin. Anong hindi mahalaga? Ayos lang sa'yong mamatay? Walang may gustong mamatay, Ashtin. Hindi naman sa ganun. Ang ibig kong sabihin, kung hindi gagana, wala na tayong magagawa doon. Ang mahalaga, sinubukan natin. Basta, ayoko na dito. Gusto ko nang umuwi. Ay na, tapos na. Nang makabalik kami sa pinag-iwanan namin kanina, ay nagsidatingan ang ilang kababaihan. Kinuha nila ang mga pagkain at inumin na pinaglalagyan namin ng likido na aming nakita. Mga ilang minuto na ang nakalipas ay may sumundo na sa amin at dinala kami kung saan sila nagkakasiyahan. May mga kumakain na, may ilan ding sumasayaw sa gitna. Teka, epekto ba kaagad yung nilagay natin? Mamamatay na tayo eh. Ang dami nila. At ang lalaki ng mga tao na to. Ano namang laban natin dyan sa kanila? Yan na yata ang mga kawal nila dito. Iandaan yung sarili nyo. Mukhang makakalaban natin sila. Aray ko! Hirap talaga na dala-dala mo si Mang Miguel eh. Jeremiah, tingnan mo. Inaantok na yung iba nag-uusap sa gilid. Saan ba tayo dadalhin nito? Baka patayin na tayo. Huwag nga kayong maingay. Nakatulog na sila. Pati yung mga sumasayaw. Boom! Tumba! Takbo na! Tara na! Wala nang bantay sa atin. Nakatulog na rin sila. Hindi pa. Ang lalaki nila. Hindi sila kumain. Ayoko pa mamatay. Buna, bilisan nyo! Sa gubat! Mauna na kayo, bilisan nyo! Akin na si Mang Miguel. Adam, ano ba? Bilisan mo! Bitiwan mo damit ko. Hindi ako makakilos na maayos. Kapag binitiwan kita, madadapa ka na naman. Kaya bilisan mo na. Inaalalayan ka na nga, ikaw pang galit. Jeremiah, yuko! Ang laki niyan! Buisit naman oh! Yuko, pare! Boom! Sapol siya sa ulo. Tara na, takbo na! Rans, mauna na kayo, bilisan nyo. Dalhin nyo si Mang Miguel, pati itong si Adam. Ako na kay Mang Miguel. Sige na, ako na bahala! Nagpatuloy kami sa pagtakbo hanggang sa makapasok kami sa gubat dahil yun lang ang malapit sa amin. Pagdating namin doon ay napatingin kaming muli sa mga kawal. Nagkatinginan na kami ni Ashtin nang magsisiyan ng mga ito at binatukan pa ang iba niyang kasamahan. Jeremiah, may baging. Oh, anong gagawin ko? Tara na. Mauna na kayo, bilisan nyo. Anong gagawin ko sa baging na to? Doon ka sa kabilang puno, dito ako sa kabila. Patirin natin sila. Ihanda mo na rin yung kahoy sa tabi mo. Kailangan mo yan. Tama ka. Sige. Sasenyas ako. Pag 3, saka mo iangat, ha? Sige, sige. 1, 2, 3. Tumba! Mga lampa. Ang kahoy, hampasin natin! Jeremiah! Sa likod mo! Buisit! Ang lalaki talaga nila! Pero may hina sila. Bilis! Hampasin mo! Oh, eto na! Yan! Tara na, bilis! Hindi sila mapapatay ng kahoy na to. Baka tayo pa ang mapatay ng mga armas nila eh. Mga lampa naman pala yung mga yun eh. Hindi na, tara na! Habulin natin sila! Kailangan natin makahanap ng tulong. Yung taxi! Saan kaya dinala ang taxi ni Mang Miguel? Hindi ko alam, pero kailangan nga nating mahanap yun. Yun lang din ang tangi nating masasakyan para makaalis tayo dito. Pero hindi pa rin bumabalik sa katinoan si Mang Miguel. Kuya, ang bigat ni Mang Miguel. Akin na, tulungan na kita. Teka, nasa si Rans at Adam? Ha? Hindi niyo ba kasama? Hindi naman sila nakasunod sa amin eh. Hindi. Nahuli kami. Pinabagsak pa namin yung mga kawal nila eh. Ay, buwisit naman oh. Saan naman kaya pumunta yung mga yun? Baka napahamak na sila dahil sa kalampahan ni Adam. Buwisit talagang lalaki yan eh. Wala na nga ginawang tama, ang lampa pa, pabigat pa.
Hanapin na lang natin sila, tara na. Baka kailangan nila ng tulong. Dapat talaga sa lalaking yan, iwan eh. Siya lang nagpapahirap sa atin kaya hindi tayo makaalis agad. Ay, pati nga ako naiinis na rin eh. Kaibigan pa rin natin siya. Kailangan pa rin nila ng tulong. Wala tayong magagawa. Hindi natin sila pwedeng iwan dito. Eh paano kapag may nangyaring masama sa kanila dahil sa kanya? Sigurado akong ipagtatanggol ni Rance yan kahit hindi naman niya yung kaibigan. Hanapin na nga lang natin sila para sigurado tayo. Tandaan nyo, 5 tayong pumunta rito. Kaya dapat 5 rin tayong babalik sa Maynila. Paano kapag may napahamak na isa sa atin? Hindi pwede mangyari yan. Kailangan natin magtulungan. Saan ba kasi sila pumunta? Bakit wala sila dito? Patuloy kaming naglakad sa gubat para makatakas at hanapin na rin sina Rance at Adam. Ilang minuto ang nakalipas ay napahinto kaming lahat nang makita namin si Rance na nakatali sa puno. May busal ang kanyang bibig at ang nagtatali sa kanya ay walang iba kundi si Adam. Si Adam! Shh! Tumigil ka. Hindi niya tayo dapat marinig. Magtago tayo sa puno, bilis! Kuya, anong gagawin natin? Bakit dinatali ni Adam si Rance? Hindi ko alam, basta kailangan nating iligtas si Rance. Walang yang Adam yan. Taksil pala siya. Siya ang taksil sa atin. Ano bang malak niyang gawin? Papatayin ba niya si Rance? Pahamak ka eh. Panira ka ng plano. Kailangan natin siyang iligtas. Mukhang delikado si Rance sa kanya. Itong kahoy. Gamitin natin para iligtas si Rance. Dito ka po muna, Mang Miguel ah. Ililigtas lang po namin ang kaibigan namin. Sige, dahan-dahan tayo. Walang yang Adam yan. Akong papatay sa kanya. Huwag ka nga maingay. Hoy, kayong dalawa, tara na. Mahigpit kong hinawakan ng kahoy na dala ko at dahan-dahang lumabas sa puno. Pero dahil maingay ang mga tunog ng dahon, narinig yun ni Adam. Kaya mabilis na ako tumakbo papunta sa kanya para hampasin siya ng kahoy. Ganon din naman ang ginawa ni Ashtin at Domeng. Papatayin kita! Hayop ka! Ikaw palang taksil ha! Rance! Aray! Wisit! Walang ya ka, Adam! Sige, sipahin mo pa! Domeng, pakawalan mo si Rance, dali! Mga tanga! Buisit ka, Adam! Hindi ka lang palalampa! Aswang ka pa! Sino bang nagsabing lampa ako, ha? Mga utu-utu kasi kayo! Walang ya ka! Hayop ka! Buisit! Ashtin, lumayo ka! Ano ba? Bitawan mo ako! Bitiwan mo si Ashley na, Adam! Ano ba talagang plano mo, ha? Balak mo ba kaming patayin lahat? Sawang-sawa na ako sa pagmamaliit mo sa akin kanina ba? Walang-wala ka din naman kumpara sa akin. Masyado kang mayabang. Dapat sa'yo, mamatay na! Ashtin, tayo na! Bilisan mo! Siguradong nasaktan siya ron. Oo, sigurado yun. Ang laki ba naman ng batong ginamit mo eh? Hayop ka! Nako, takbo na! Buisit na Adam talaga yan! Sa tingin niyo ba makakatakas kayo, ha? Hindi kayo makakatakas sa lugar na to. Dito na kayo mamamatay. Sisiguraduhin ko yan at ako ang papatay sa inyong lahat. Si Mang Miguel. Takbo na! Nandiyan na siya! Bumalik kayo dito! Rance, bilisan mo! Akin na si Mang Miguel. Naku, Ashton, sa likuran mo! Hampasin mo, bilis! Ay, naku! Mali! Ang tanga mo, si Mang Miguel yan! Ashtin, sa gilid! Mang Miguel! Mang Miguel! Aray! Ano bang nangyayari? Ay, salamat. Tumayo ka na po. Wala na po tayong oras para magpaliwanag. Kailangan nating tumakas. Mamaya na namin ipapaliwanag ang lahat. Hindi! Bumalik kayo rito! Ha? Tumakas? Eh, paano ba mapapatay ang Adam na yan? Ang bilis kumilos! Ay, siya nga! Siya ang may pakana nitong lahat! Siya ang dahilan kung bakit tayo nandito! Po, alam niyo po, hindi pa ba halata? Hindi niya naman ako itatali kung hindi siya eh. Hayop na yan. Nagtiwala ako sa kanya, tapos ito lang ang igaganti niya sa akin? Mamaya na yan! Damputin niyo na itong mga bato-bato sa kanya! Wala na tayong oras! Kailangan na nating tumakas! Ashtin, doon tayo sa kabilang puno. Maghanap ka ng malalaking bato, tapos ihampas natin sa ulo niya para kahit papaano makatulog siya. Dito naman ako! Ako magpapahabol sa kanya! Tutulong din ako! Ako rin!
Sige, ako nang bahala magpahabol. Siguraduhin nyo lang na matatamaan siya ng batong dala nyo ha. Dahil kapag hindi, baka mamatay ako. Oo, kaming bahala. Magtago na kayo. Nandiyan na siya. Nasaan na kayo? Kahit saan ba kayo pumunta, mahahanap at mahahanap ko kayo. Alam kong nandito lang kayo. Hoy, lumapit ka rito. Tayong dalawang magtuos. Ha, ang lakas ng loob mo. Akala mo ba kaya mo na ako? Hindi mo ako kaya. Pare-pareho na kayo mahihina. Talaga? Mas malaki pa yatang katawan ko kaysa sa'yo eh. Ikaw tumahinat lang pa. Napakasama mo pa. Ang sama ng ugali mo. Ang dapat sa'yo, mamatay na. Hindi mangyayari yan. Mapapatay ko muna kayong lahat. Huwag mo kaming maliitin, hayop ka. Ang tagal na natin magkakasama, tapos ito lang ang gagawin mo sa amin? Wala kang utang na loob. Tinuring ka pa namin kaibigan. Para mabiktima ko kayo. Yun ang tunay kong plano. Kaya lahat ng pinagsamahan natin ay hindi totoo at pakitang tao lang. Hindi ka taong hayop ka. Wala kang puso. Mamatay ka na. Ikaw ang mamamatay. Kayo lahat. Mahihina kayong nilalang. Habang patuloy na kinakausap ni Doming si Adam, ay nakahanda naman kami kung sakali mang dumaan si Adam sa amin. Nang malapit na siya sa amin, ay mabilis kaming kumilos at sabay-sabay naming pinukpok sa ulo niya ang mga batong hawak namin. Yan! Yan ang bagay sa'yo! Ha! Tumudugo ng ulo niya. Tara na! Kilos na. Bilisan niyo habang wala pa siyang malay. Mang Miguel, ano po ba talagang nangyari? Bakit po ba tayo nandito? Habang nagmamaneho ako, lahat kayo nakatulog. Pati ako inantok rin. Pero ang totoo, si Adam ang naglagay ng kung anong kemikal na humalo sa hangin sa loob ng kotse. Kaya nang malanghap natin ito, inantok tayo at nakatulog. Paano nyo nalaman na siya naglagay? Nauna siyang sumakay ng kotse. Mabilis niyang nilagay yun sa nilalabasan ng aircon, kaya humalo sa hangin. Hayop talaga yung pangit na yun. At nalaman ko na isa rin siyang aswang. Anong sinabi niyo? At alam niyo rin yun? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bahala ko naman talagang sabihin sa inyo kapag nakarating na tayo rito sa bahay niyo. Ang kaso, yun na nga ang nangyari, nakatulog tayo. Nang makatulog na kayong lahat, ay may bigla na lang humarang na taxi, kaya hininto ko ang pagmamaneho. Doon ko nakita na nagpalit sila ng anyo. Maging ako ay nilagyan nila ng kung ano, kaya nawala ako sa sarili. Bakit hindi man lang natin nahalata na aswang yung lalaking yun? Dahil naaawa tayo sa kanya. Ang lampa niya at palagi silang nag-aaway ni Ashton. Nakakapikon siya eh. Hindi naman pala siya totoong lampa. Sinasadya niya lang yun para mabulilyaso ang pagtakas natin. Sigurado kung siya ang ginagamit na kasangkapan ng mga angkan niya para makapambiktima. Pero ang sabi niya sa amin, hindi naman siya taga rito sa Cebu. Hindi naman siya aamin, di ba? Kapag sinabi niyang taga rito siya, magtataka na kayo. Hindi mo ba talaga alam na may baryo ng mga aswang dito sa inyo? Jeremiah, hindi nga. Maniwala man kayo o hindi, wala akong alam. Hindi ko akalain magagawa sa atin to ni Adam. Hindi pa rin ako makapaniwala na siyang nagtaksil sa atin. Huwag muna nating isipin yan. Kailangan natin makakuha ng gamit panlaban sa mga aswang na yan. Hindi pa sila napapatay. Kailangan natin silang talunin. Mang Miguel, may alam po ba kayong paraan para matalo natin sila at mapatay? Makakatakas na po tayo dito. Puro tulog na yung mga aswang dun sa festahan. Yung mga lampa na lang nilang kawalang natitirang gising at saka si Adam. Marami akong alam sa mga aswang. Sa taxi na minamaneho ko, mayroon dong buntot pagi na lagi kong dala. Nagtataka lang po ako kung bakit nagsinungaling kayo sa amin kanina na walang aswang dito. Kasi nga nandun si Adam. Alam nga namang sabihin niya, nagwala dun si Adam, pinatay niya tayong lahat. Ano po ba talagang pakain nila sa atin? Simpleng-simple. Gawin tayong handa. Ay, nako, hindi ako masarap na karne. Pero ang sabi nila, ang karne ng tao ang pinakamasarap at malinis. Kadiri naman yun. Oh, sige na. Kailangan na natin bumalik doon habang tulog pa sila. Habang tulog pa rin si Adam. Pasensya na kayo kung napunta kayo rito, ha? Dapat pala hindi na lang ako pumayag na sumama kayo sa akin. Hindi, Rans. Wala kang kasalanan. Kami naman ang namilit na sumama eh. Hindi ko naman alam na totoo palang may baryo ng mga aswang at delikado sila. Magandang experience din naman sa atin to. Pero sana makaligtas tayong lahat dito. Kung hindi lang traidor ang isa niyong kaibigan, edi sana wala tayong lahat dito. Ang hirap din kasi niyang pagdudahan.
Kilala namin siya dati pa, pero hindi naman kami nakapansin ng kahit na anong kahinahinala sa kanya. Naku, totoo yan. Mas kahinahinala pa nga tong si Rans kaysa kay Adam eh. Ay, di kasi kayo naniniwala sa akin eh. Ikaw lang naman kasi ang taga rito. Kaya malay ba namin kung aswang ka din o hindi? Ang misteryoso niya kasi. Alam nyo, hindi lang talaga ako pala kaibigan. Mas gusto ko kasi na mag-isa eh. Pero bukas naman ako sa kung sino ang gustong kumausap sa akin. Kagaya nyo. Mabuti na lang at hindi ka natakot sa amin kagabi. Ba't naman ako matatakot? Sanay na ako sa inyo. Sa ingay nyo ba naman kasi sa boarding house, no? Imposibleng hindi pa ako masanay. Ay, mukhang mababawasan na tayo. Anong muka? Mababawasan na talaga tayo. Hindi ko na gustong makita ang pagbumukha ng lalaking yon. Traidor na nga, aswang pa. Wala na rin namang gusto makipagkaibigan sa kanya. At lalong hindi na rin yung makakabalik sa Maynila. Mahiya naman siya kung babalik pa siya sa atin, no? Hindi na yung magpapakita. Dahil papatay na natin siya ngayon. Kaya nyo ba siyang patayin? Sa dami ng napagsamahan nyo, mukhang mahihirapan kayo. Ako hindi. Papatayin niya tayo kung hindi natin siya uunahan. Ay, bahala na. Mahalaga din naman siya sa akin pero mukhang kailangan ko na talagang gawin to. Sasaktan ko siya kahit labag sa loob ko. Para maligtas tayo, kailangan nating alalahanin ang sarili natin kaysa sa pagkakaibigan. Dahil kung uunahin natin siya, siguradong papatayin niya tayo. Tama si Jeremiah. Nakita nyo naman ang itsura niya kanina. Desidido talaga siyang patayin tayo. At dahil aswang sila, pagkain nila ang mga tao. Lalo na ngayon na fiesta sa kanila, gagawin nila tayong handa. Yun nga pong kinakatakot namin eh. Hindi. Walang mamamatay sa atin. Makakaligtas tayong lahat dito. Hindi natin masasabi yan, Domeng. Baryo ito ng aswang, iho. Hindi pangkaraniwan ito. Mahirap mang paniwalaan, pero nandito na tayo. Pero Mang Miguel, bakit po ba nagkaroon ng baryo ng mga aswang? Paano ba sila nagtipon-tipon dito sa iisang lugar? Dahil hindi sila pwedeng mamuhay sa baryo ng mga tao. Makikilala kaagad sila at siguradong hindi sila titigilan hanggat hindi sila namamatay. Pero totoo ba yung alam ko, Mang Miguel? Meron daw mga mababait na aswang? Totoo ba yun? May iilan. Nakuha na nilang makipagsapalaran kasama ang mga normal na tao. Kaya hindi na nila kailangan pumunta pa sa isang lugar para lang magtago. Kapag hindi na tayo dito nakaalis ng buhay, mahanap pa kaya nila tayo? Ni wala nang matitira sa katawan natin dahil kinain na nila. Nakakatakot naman yung itsura nila. Nakita nyo namang nagpalit na nga yung isang kasamahan nila, di ba? Hindi pa yan. Marami pa kayong masasaksihan kapag nagkataong gising na sila pagdating natin. Sana matagal pang epekto ng pampatulog na yon. Magmadali na lang tayo para sigurado. Sandali, yan na ba ang labasan? Bumalik na lang po tayo, Mang Miguel. Nandito na ulit tayo sa fiestahan nila. Iyan na nga po yun. Tara na, hanapin na natin yung taxi. Maghanap muna kayo ng pwede nating gamitin panlaban sa kanila. Eh ano po bang makakatalo sa kanila, Mang Miguel? Maliban sa buntot pagi. Asin at bawang, pwede natin yung magamit. Hindi tayo makakahanap dito ng asin at bawang. Baryo to ng mga aswang. Kaya paano tayo magkakaroon ng pangontra dito sa kanila? May punto siya. Tama nga naman. Alam nilang takot sila doon. Bakit nga naman sila magdadala dito, di ba? Eh ang tanong, saan tayo kukuha? Yung mga armas nila, pwede natin yung magamit. Yun na lang. Yung mga espada po na yan? Kumuha ka na lang. Kailangan natin to. Wala na tayong ibang panlaban sa kanila eh. Domeng, ito pwede to. Bilisan nyo, hanapin na natin ang taxi. Sana talagang makaligtas tayo. Ay, magtiwala lang kayo. Makakaya natin ito. Kailangan lang nating magtulungan. Tara na, dito tayo galing kanina. Pero wala naman dun yung taxi. Baka tinago na nila yon. Ay naku, mapapalaban na ata tayo. Napatingin kami sa tinitingnan ni Ashtin sa likuran namin. Kitang-kita namin si Adam na galit ang itsura kahit duguan pa ang kanyang muka. Kasama na niya ngayon ang mga kawal na kanina lang ay tinatakbuhan namin. Mang Miguel, galit na po sila. Humanda kayo! Subukan kaya natin kausapin si Adam. Baka pwede pa siyang kausapin. Baka magbagong isip niya at hayaan na tayo makaalis. Jeremiah, hindi na mapapakiusapan yan. Tingnan mo nga ang itsura niya, no? Tama si Ashtin. Kailangan na nating lumaban. Humanda kayo! Ilabas nyo na ang lahat ng lakas nyo dahil ang lalaki ng mga nilalang na yan. Malalaki nga sila, Mang Miguel. Pero lampa naman kagaya ng leader nilang nangunguna ngayon. Alalahanin mo nagpapanggap lang ang Adam na yan na lampa. Pero ang totoo, malakas talaga siya. Kahit na gaano pa siya kalakas, hindi niya tayo matatalo.
Kailangan lang natin magtulungan. Sabi ko naman sa inyo hindi kayo makakatakas ng baryo namin ng buhay. Papatayin namin kayong lahat! Subukan mo, Adam! Akala mo ba hindi ka namin lalabanan, ha? Nagkakamali ka! Magkakamatayan muna tayong lahat bago mo kami makain! Adam, paano mo nagawa sa amin to? Ang tagal na natin magkakaibigan na. At matagal ko na rin kayong gustong patayin. Hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Mabuti na lang naisipan yung sumama sa ranch na yan. Kaya nagawa ko ang plano. Pero pahamak ng laki yan Adam, wala akong ginawa sa'yo. Anong wala? Palagi mong sinasabi na walang baryo ng mga aswang dito. Dahil nga hindi ko alam na meron pala. Ha? Talaga lang Maniwala ka man o hindi, nagsasabi ako ng totoo. Pero mabuti na rin yun. Dahil mas napadali ang paghuli ko sa inyo. Walang ya ka talaga, Adam! At oo, Jeremiah! Ako nga ang nagsabi sa iyo na may baryo ng mga aswang. Ngayon naniniwala ka na ba Malas mo lang dahil hindi ka na makakaalis dito. Huwag kang magsalita ng tapos! At ikaw rin, Mang Miguel! Halatang halata ako kanina pa na naghihinala ka na sa akin Alam kong may alam ka na sa tunay kong pagkatao dahil hindi maalis ang titig mo sa akin sa rearview mirror ng taxi mo. Adam, ano ba talagang plano mo di patayin kayo! Kaya mo talaga kaming patayin, no? Wala ka talagang puso! Ano bang hinihintay nyo? Patayin nyo na sila! Humanda kayo! Ay, puisit! Ano yan? Bakit nagpapalit na sila ng anyo? Mga aswang nga sila, di ba? Rans! Sa gilid mo! Ashtin, mabuti pa hanapin mo muna ang taxi. Kapag nakita mo yon, kunin mo mga buntot pagi sa likod. Nandun yon. Ashtin, tama si Mang Miguel. Bilisan mo na, kami na munang bahala rito. Sige, sasama ako sa kanya! Hindi, dito ka lang. Tulungan mo kaming makipaglaban sa mga aswang na yan. Oh, huwag mo sabihing natatakot ka, Doming. Uy, hindi no? Sige na nga. Kaya natin to! Ang hihina nyo! Patayin nyo sila dahil kapag napatay nyo yan, pagkain natin yan! Jeremiah, yuko! Saktong pagyuko ko ay hinampas ni Rans ang aswang na papalapit sa akin. Nagpatuloy kami sa pakikipaglaban gamit ang mga armas na kinuha namin kanina. Mabuti na lang at hindi ganun kalalakas sa mga aswang na naiwan hanggang sa maubos namin sila. Ano, paano ba yan? Mga lampad din naman pala itong mga kasamaan mo Hindi! Tumayo kayo! Wala na, Adam. Ikaw na lang ang natitira. Sayang ka. Tinuring ka pa naman naming parang kapatid. Pero ito lang palang ibabalik mo sa amin. Wala akong pakialam sa sinasabi nyo. At sa tingin nyo ba makukonsensya ako, Hinding-hindi mangyayari yun, oy! Matagal ko na itong hinihintay, kaya humanda kayo! Sandali! Hindi na ba talaga magbabago yung isip mo? Bata ka pa at malayo pa ang pwede mong marating, iho. Adam, ayaw ka talaga naming saktan. Pero kung desidido ka talagang patayin kami, magkalimutan na muna tayo. Dahil hindi kami papayag na mapatay mo ang kahit isa sa amin. Ang mga kagaya niyang aswang, kailanman ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Pagkain lang para sa kanila mga tao. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Adam. Galingan mo sa pakikipaglaban dahil hindi kami titigil hanggat hindi ka namamatay. Humanda kayo! Ilang saglit lang ay nagpalit na ng anyo si Adam. Ang kanyang katawan ay nag-iba ng itsura. Nagkaroon siya ng makapal na balat. Nagkaroon din siya ng dalawang malalaking pakpak. Kakaiba sa nakita namin kaninang aswang. Ang ipinagtataka namin ay ang paghati ng kanyang mga binti. Mang Miguel, bakit po ganyan ang pagpapalit niya ng anyo? Mang Miguel, ito na pang buntot pagi. Ano yan? Bakit ganyan ang itsura niya? Si Adam yan. Isa siyang iki. Iki? Di parang manananggal yan. Nagkamali lang yata ng pagkakahati sa katawan. Imbis na sa baywang, naging sa binti. Tingnan nyo, ang pangit ng muka. Tama ka, Jeremiah. Uri din siya ng manananggal. Pero imbis na sa baywang ang hati, sa binti ang sa kanila. Humanda kayo. Siguradong mas mabilis to kaysa sa ibang aswang kanina. At mukhang mas malakas din. Kunin nyo na itong mga buntot pagi. Mabisa itong panlaban sa aswang kaysa sa mga armas na dala nyo kanina. Huwag nyo lang bitawan ng mga armas nyo. Pwede nyo pa rin niya magamit dahil isa lang ang pangontra natin.
Habang nilalabanan natin siya, mabuti pang puntahan na natin ang taxi para makaalis tayo dito agad. Tama, tara na. Saan kayo pupunta, ha? Jeremiah, dapa! Matapang ka lang dahil may pakpak ka, pero lampak ka pa rin, Adam! Ang laki naman ng pakpak niya. Paano natin yan matatakasan? Ang bilis pa niyan lumipad. Kung hindi tayo makakatakas, di lalaban tayo. Mas maganda sana kung may asin tayo para mas madali natin siyang mapatay. Paano yan kapag nagising ang mga aswang na yan? Mas marami tayong makakalaban. Di hilingin mong wag magising. Ayan na siya! Kailangan natin siyang mapababa dito. Hindi pwedeng nasa taas lang siya. Maghanap tayo ng pwedeng magamit. Doming, samahan mo ako, bilisan mo. Saan tayo pupunta? Kahit saan, bilisan mo na. Wala na tayong oras. Mang Miguel, paano na to? Pag sumugod siya, hampasin natin. Mabilis kaming yumuko nang sumugod sa amin si Adam. Habang si Mang Miguel naman ay mabilis siyang hinampas ng buntot pagi kaya nagkaroon siya ng sugat sa kanyang tiyan. Mabisa nga talaga ang buntot pagi. Hindi pa yan. Kulang pa yan. Hoy, duwag! Bumaba ka dito! Lalo mo nang pinapatunayan na isa kang lampa dahil hindi mo nagawang lumaban ng patas! Astin, ano bang ginagawa mo? Lalo mong ginagalit si Adam eh. Tama lang yan! Totoo namang duwag talaga siya eh! Lampa pa! Hindi ako duwag! Tapa! Ibaba mo akong hayop ka! Jeremiah! Hampasin mo ng buntot pagi! Ginawa ko ang sinabi ni Ashtin. Kahit na hirap akong hampasin siya, ay ginawa ko pa rin. Natamaan ko naman siya pero hindi ganun kalakas ang epekto sa kanya. Dito ko na mamamatay, Jeremiah! Ha! Nagkakamali ka, Adam. Jeremiah! Ah! Sige pa! Hilahin mo ang pakpak niya! Tama na! Anong tama na? Etong sayo! Sige! Punitin mo ang pakpak niya! Malapit na, Jeremiah! Domeng, ngayon na! Kuya, salo! Matapos kong masugatan ang pakpak ni Adam, sinalo ko naman kaagad ang baging na hinagis sa akin ni Doming at mabilis yung nilagay sa katawan ni Adam. Nang tuluyang siyang matalian, ay saka naman niya ako nabitawan. Kaya nalaglag ako sa lupa at sobrang lakas ng epekto nun sa katawan ko. Jeremiah, kaya mo pa bang tumayo? Hindi ko alam. Kailangan ko magpahinga. Tulungan mo muna sila. Hila, Domeng! Mang Miguel! Ngayon na po! Hampasin niyo na po ng buntot pagi! Ha? Hindi! Hilahin niyo pa! Yan! Lumilipad na naman siya! Matitigil na rin ang kasamaan mo! Mang Miguel! Tulong! Wisit, hindi na namin kaya. Ang bigat niya! Ang sakit ng katawan ko. Kuya, may sugat ka pa. Hilahin niyo lang! Akong bahala sa kanya! Ang espada, Mang Miguel. Tama na! Di ba tama ako, Adam? Tunay kang ang lampa at mahina! Hindi ka na makakalipad, bata! Matapos sabihin yun ni Mang Miguel, ay sa kanya winasak ang pakpak ni Adam gamit ang espada. Napasigaw sa sakit si Adam at wala nang nagawa kung hindi ang manghina. Wag na wag niyang bibitawan! Anong gagawin mo, Ashtin? Ang dapat lang na gawin! Ashtin, sandali. Kailangan mo ba talaga siyang patayin? Kapag hindi natin siya pinatay, tayong papatayin niya. Ilang beses ko ba dapat sabihin yon? Pero kaibigan natin siya, Ashtin. Wala akong kaibigan na aswang. At kahit kailan hindi ko magiging kaibigan ng isang traidor, lalo na ang tao na to! Pag-isipan mong mabuti ang gagawin mo, iha. Hoy Adam, sabihin mong nagsisisi ka na sa ginawa mo kung ayaw mo pang mamatay. Kahit papano, naging kaibigan mo din naman kami, di ba? Hindi mo naman kailangan umabot sa ganito. Ano ba naman kayo? Pwede naman kasi tayong umalis na lang dito nang hindi pinapatay si Adam. Tapos ano? Tayong papatayin niya? Hindi! Hindi ako makakapayag. Sa ayaw at sa gusto nyo, papatayin ko ang lalaking yan! Wag. Parang awa mo na. Ashtin naman. Hindi mo kailangan pairalin ang galit mo sa kanya. Patawad sa bahan na gawa ko. Patawad talaga. Mangako ka muna. Mangako ka munang hinding-hindi ka na mambibiktima ulit at hinding-hindi ka na aalis sa lugar na to kahit anong mangyari. At kung aalis ka man,
wag mo na ulit gagawin to. Ano ba? Naniniwala talaga kayo sa lalaking yan? Pinapaikot na lang kayo. Hindi yan tunay na nagmamakaawa. Ashtin, patawad. Pinilit kong tumayo at lumapit kay Ashtin. Kinuha ko ang kanyang espada. Tumingin naman ako kay Adam na nakahiga ngayon sa lupa habang nakatali ang kanyang katawan. Pero lumuluwag na yon dahil sa pagtatalo nilang lahat. Huwag nga kayo magpauto sa kanya. Nakita niyo naman yung ginawa niya, di ba? Pero Ashtin, hindi naman ibig sabihin nun hindi na tayo magpapatawad. Si Rans nga na hindi niya gaano nakasama, naunawaan niya ang kalagayan ni Adam. Tapos ikaw na nakasama niya na matagal, hindi mo man lang ba siya magagawang patawarin? Dahil hindi dapat siyang patawarin. Maniwala kayo, nagsisisi na ako. Patawad sa lahat ng nagawa ko. Napatingin kaming lahat kay Adam. Pero bumalik din ang tingin nila kay Ashtin na umiiyak na rin dahil hindi na niya alam ang gagawin. Maya-maya pa ay bigla na lang tumayo ng mabilis si Adam at biglang lumapit kay Ashtin para sugurin ito. Ha! Ashtin! Ash! Naku! Pasensya na, Adam! Buisit yun na. Ashtin, ayos ka lang? Kailanman ang masama ay mananatiling masama. Hayop ka, Jeremiah! Nakatingin kaming lahat kay Adam nang hugutin ko ang espadang kinuha ko kanina kay Ashtin. Mabuti na lang ay naging mabilis ang pagkilos ko kaya agad kong naitarak sa kanyang katawan ang espada. Ashtin, ayos ka lang? Di ba sinabi ko na sa inyo? Hayop talaga yung lalaking yan! Kumalma ka, Ashtin. Wala na siya. Patay na siya. Tara na, umalis na tayo rito bago pa magising ang iba pang mga aswang na yan. Tara na, Jeremiah. May sugat siya. Alalayan niyo. Ihanda niyong buntot pagi. Hindi ba tayo tapos sa laban? Utik yan. Meron pa rin. Kailan ba ito matatapos? Gusto ko na umalis sa lugar na to. Ayoko na din dito. Tumakbo na kayo. Bilisan niyo! Ash, mauna ka na. Samahan mo si Mang Miguel. Puntahan niyo ang taxi. Ako nang bahala dito kay Jeremiah. Kuya, ayos ka lang ba talaga? Mukhang malalim ang sugat mo eh. Kaya ko pa naman, Doming. Hoy, Doming! Tulungan mo ako. Ang bigat ng kuya mo. Kuya, paano mo nagkumasaksakin si Adam? Di ka ba nasaktan sa ginawa mo? Mas maganda nga yun eh. Kesa naman saktan niya tayo. Nakita mo naman ang ginawa niya eh. Muntik na niyang saktan si Ashtin kung hindi lang siya naunahan ni Jeremiah. Ang totoo niyan, hindi ko na rin alam ang nangyari kanina. Basta nakatatak lang sa isip ko noon, maligtas tayo. Yun lang. Ang sakit lang isipin na kaibigan niyo pa yung nagtaksil sa inyo. Masakit talaga. Kaya nga hindi ko siya magawang saktan eh. Pero tama naman si Ashtin eh. Ngayon gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Naintindihan naman niya tayo. Kaya kahit siya, alam ko nahirapan din siyang gawin yun. Kaya nga lang, mas gusto niyang maligtas tayong lahat. Habang patuloy kaming naglalakad, ay narinig na namin ang taxi. Kaya nakahinga na ako ng maluwag. Dahil makakaalis na rin kami sa impyernong lugar na ito. Sakay na, bilisan niyo! Bakit po, Mang Miguel? Hindi niyo ba nakikita yung mga aswang sa likuran niyo? Ang babagal niyo pang kumilos eh. Bilisan niyo na! Ay shit! Takbo na! Ha? Gising na sila! Sakay na! Bilisan niyo! Alalayan niyo si Jeremiah! Domeng, sakay na! Isara niyo na yung pinto! Naku, Mang Miguel, tara na po. Ang dami na nila. Buisit, may aswang na sa taas ng taxi! Makakaalis tayo, tiwala lang! Mabilis na pinaandar ni Mang Miguel ang taxi. Wala na siyang pakialam kung anong mangyayari sa aswang na nasa itaas namin. Mang Miguel, ang dami na po nilang sumusugod! Hindi nila tayo maaabutan. Maniwala kayo sa akin. Mang Miguel, pakisigurado lang po ha. Pagod na po ako makipaglaban sa kanila. Hindi ko na po yata kakayanin kapag kinalaban pa natin silang lahat.
Ang kahit ako nga rin po, ang dami na kasi nila eh. Mas lalo naman si Jeremiah. Malaki pa ang sugat niya na kailangan gamutin. Pag-uwi natin sa bahay, marunong naman manggamot si Lola. Matutulungan nila tayo. Ano ba kasi ito nangyayari sa atin? Oh, di ba? Hindi na nila tayo naabutan. Malayo na tayo. Ang tanong po, alam niyo po bang pabalik sa bayan? O kaya papunta sa lugar nila, Rans? Akala ko diretso na tayo sa airport at uuwi na. Ayaw niyo ba muna magstay sa amin? Hindi naman kami mga aswang eh. Eh hindi rin naman talaga kami makakauwi pa eh. Tingnan mo nga ang itsura ni Jeremiah. Ligtas ba talaga tayo sa inyo? Hindi ko na kaya. Pagod na talaga ako eh. Ay, nako. Puro na lang takas ang ginawa natin. Mga hayop na mga aswang kasi yan eh. Wala tayong ginawa kundi tumakbo. Pagod na rin ako. Pero ayoko pang mamatay. Magtiwala kayo sa akin. Hindi kayo mapapahamak sa bahay. Pangako ko yan. Ay, malas lang talaga ang napuntahan natin. Malas din tayo ng napili na kaibigan. Hindi naman. Maganda rin naman kasing kasama si Adam. May hindi lang talagang inaasahang pangyayari. Hindi talaga maiiwasan sa magkakaibigan ang pagtatalo. Pero sa kaso nyo, patayan ang nangyari eh. Ang totoo, ang sakit na po talagang tanggapin. Pero wala na tayong magagawa pa doon. Alam nyo, hindi ko talaga makakalimutan ang araw na to. Nakakadiri na yung amoy ko. Gusto ko nang maligo. Tama ka, Ashtin. Ang bantot talaga ng dugo nila. Nakakapagod na. Gusto ko na talaga magpahinga. Uy, Jeremiah, ayos ka lang ba? Konting tiis na lang, makakarating na tayo sa bahay. Maghagamot ka na. Bibilisan ko pa. Mukhang nauubusan ka na ng dugo eh. Hindi ko na alam ang mga pinag-uusapan nila dahil kumikirot na ang sugat ko. Namalayan ko na lang na tinutulungan na nila akong bumaba ng taxi at kagad na pinasok sa isang bahay. Doon nila ako ginamot. Pagkagising ko ay madilim na ang paligid. Kagad kong hinanap sina Domeng at Ashtin. Uy, Jeremiah, gising ka na pala. Ano pare, nagugutom ka na ba? May mga pagkain kami rito. Nasa na sila? Pre, huwag ka munang kumilos. Sariwa pa yung mga sugat mo eh. Salamat, Rans. Pero kaya ko naman eh. Nandun sila sa labas. May fireworks mamaya eh. Gusto nilang manood. Oh, gising ka na pala, kuya. Kamusta ang pakiramdam mo, Jeremiah? Malalim daw ang sugat mo eh. Mukhang hindi pa tayo makakauwi agad. Alam nyo, ayos lang naman kung dito muna kayo. Wala problema sa amin yon. Rans, nakakahiyaman pero maraming salamat talaga ha. Ano ka ba, Jeremiah? Walang anuman yon. Welcome na welcome kayo rito. Kasi magkaibigan na tayo. Uy, tara! Manood tayo ng fireworks! Tinulungan nila akong tumayo at dalhin sa labas ng bahay. Sakto rin dahil nagsimula na ang fireworks kung saan hudyat na ng simula ng fiesta nila. Hindi man naging ganong kapayapa ang pamamalagi namin kina Rans, nagkaroon pa rin kami ng isa pang bagong kaibigan na sigurado na kaming makakasama namin ng matagal. Ano? Uuwi na talaga tayo? Parang ang bilis naman. Kaya nga eh. Gusto ko pa sana pumunta sa iba't ibang lugar dito sa inyo, Rans. Marami pa namang ibang pagkakataon. Pwede pa naman tayong bumalik dito eh. Tama si Rans, kaya nga siguraduhin lang natin na mahaba ang bakasyon para sulit. Trabaho na naman tayo pagdating sa Manila. Wala naman tayong choice, Ashtin eh. Hindi tayo makakabalik dito kapag hindi tayo nagtrabaho. Rans, salamat nga pala sa iyo ha. Sus, ayos lang yun, Jeremiah. Walang anuman yun. Oh guys, ngayon na napatunayan na nating totoo pala ang mga baryo ng aswang. Anong masasabi niyo doon? Di na ako babalik doon. Ayoko na kahit anong mangyari, ayoko na makita ang pagmumukha ng Adam na yon. Napatunayan na nga natin. Kaso, nabawasan naman tayo. Ang totoo niyan, medyo nakukonsensya din ako sa ginawa natin sa kanya eh. Pero wala naman tayong magagawa dahil siya ang pumili ng tadhana niya. Kung mabilis lang ako makakilatis ng aswang, hindi ko talaga naging kaibigan yun. Masaya pa rin ako kahit papano nakasama natin siya. Uy, si Mang Miguel pala yun, no? Oo nga, no? Mang Miguel!
O ano, tara na. Ihatid ko na kayo sa airport. Baka maiwan pa kayo ng eroplano eh. Ano, kumusta naman kayo? Ayos lang po kami. Kayo po. Ay, ayos lang din. O, Jeremiah, kumusta ng pakiramdam mo? Ano, masama pa bang mga sugat mo? Hindi naman na po, kaya kaya ko na po kahit papano. O, paano? Tara na, baka mahuli pa kayo. Ay, pasensya na nga pala at hindi na ako nakadalaw sa inyo. Naging abala din kasi kami sa bahay eh. Ayos lang po yun, Mang Miguel. Masaya po kaming ligtas tayong lahat. Eh ano, babalik pa ba kayo dito? Sa tingin ko hindi na. Sa dami ba naman ng mga nangyari sa atin eh. Babalik pa po. Pero hindi na sa baryo ng mga aswang. Muntik na po tayong mamatay dun eh. Tama si Ashtin. Opo, Mang Miguel. Siguradong babalik pa po kami dito sa Cebu. Oh, siya sige. Hihintayin ko kayo ha. Pag bumalik kayo, ako ulit ang susundo sa inyo. Aba, hasaan po namin yan, Mang Miguel, ha? Oo naman. Ano, tara na. Nang maayos na ang lahat, kaagad na kaming dinala ni Mang Miguel sa airport. Muli kaming nagpaalam sa kanya hanggang sa makaalis kami ng Cebu. Sa dami ng nangyari sa amin sa lugar na yon, malabong makalimutan namin ang mga karanasan namin doon. Magmula din noon, naging mas malapit kami sa isa't isa. Lalong tumindi ang aming pagkakaibigan. Si Rans na dating tahimik at misteryoso para sa amin ay palagi na naming nakakasama. Masaya na kami sa kung anong meron kami ngayon, sa kung anong pagkakaibigan ang nabuo namin sa kabila ng mga pangyayari sa baryo ng mga aswang.